Confidence through obedience. Magandang umaga po at mapagpalang araw sa bawat isa sa akin. Welcome po sa Morning Devotion with Pastor Rod. At ating pong ipagpapatuloy ang ating devotion kahapon na ang topic po natin ay Confidence through obedience. Buksan po natin muli ang salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia. 1 John chapter 2, 3 to 6. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked. Ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, salamat po dahil meron po kaming confidence through obedience. Nagkakaroon po kami ng kumpiyansa na kami po ay inyong mga anak at kami po ay tunay na ligtas dahil kami po ay sumusunod sa iyo. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Ama, upang maunawaan namin ng lubos ang inyong mga salita at magkaroon po kami ng kagalakan dahil alam po namin na meron po kaming Diyos na aming pinanlilingkuran. Pagpalain niyo ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa second point na po tayo, mga minamahal. Have discipline to walk with Jesus. Okay. Yun po yung pangalawang puntos natin. Okay. So, una, meron po tayong tatlong resulta ng pagsunod. Yun nga po yung napag-aralan natin kahapon, confidence of knowing Him. Alam natin na kilala natin ng lubos ang ating Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. At yung pangalawang point po natin na ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga, have discipline to walk with Jesus based on verse 6. Saan po natin muli ang ating mga Biblia at sinabi po dito, He that saith he abideth in Him ought himself also so to walk, even as He walked. Yung salita pong ought himself ay importante po, no? Yung kinakailangan talagang sumunod sa Panginoon. Katulad po sa military, obey first before you complain. Pero ang ibig po sabihin niyan ay talagang hindi sila magko-complain. At ganyan rin po tayo, ay kinakailangan po tayong sumunod. Kung ano ay sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay, ay sumunod lang po tayo. So, ang una nating letter A, ang disiplina sa paglakad na kasamang ating Panginoon ay importante. O ito po ay isang obligasyon natin bilang mananampalataya kay Kristo. At hindi lang po yan, hindi lang importante na talaga tayong susunod sa ating Panginoon. Pangalawa po, meron po tayong assurance of our salvation. Tingnan po natin sa Romans 8:1 kung ano po ang sinasabi. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hindi po nagtapos doon ang versikulo, may karugtong. Sabi po doon, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, yun po, no? Napakagandang versikulo na wala na pong kakatulan sa lahat po ng nakay Kristo na lumalakad. Not after the flesh, but after the Spirit. No? So, ibig po sabihin yan, ang ating paglakad ay hindi po yung dating lakad natin sa mundo, kundi yun po ay ayon na sa ating bagong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, na lahat ng ginagawa natin ay para sa kapurihan ng ating Savior na si Jesus Christ. At sinabi rin po sa Galatians 5:20
na tayo ay kung paano tayo maglakad kasama ni Jesus Christ. How to walk with Jesus. Paano nga ba mga minamahal? Maliwanag po sa Galatians 5:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maliwanag na sinabi, yet not I, hindi na ako ang nabubuhay, o hindi na ako yung hari, hindi na ako yung nagkokontrol ng aking sarili, kundi si Kristo na. Ang ganda po ng sinabi, no? Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Dapat po si Jesus Christ ay magiging Panginoon ng ating buhay. He must be the Lord of our lives. Hindi na po tayo yung naghahari, nagkukontrol ng ating buhay, kundi ibinibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon sa kanyang mga kontrol. No? So, ibig sabihin ay nagpapasakop na po tayo sa ating Panginoon. So, ang buhay po na ito, napakaganda po ang mangyayari sa atin kung tayo po ay nagpapasakop sa Diyos. Katulad po ng ating mga desisyon, sa lahat po ng ating gagawin, sa hinaharap at sa ngayon at sa hinaharap, ay lagi po nating ikukonsulta sa ating Panginoon. At ang lagi na pong napapapurihan ay hindi po tayo, kundi ang Diyos. Okay? Hindi na po tayo yung magaling. No, kasi minsan pag sinabi ng tao sa'yo, napakagaling mo talaga, kapatid. Parang lumalaki yung tenga natin. Pero kung meron mang mga papuri na tayo natatanggap, ay ibibigay po natin lahat ng papuri sa ating Diyos. Hindi lang Lord ng ating buhay, kundi sumusunod po tayo sa Great Commission ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 28:19 and 20, go ye into all the world and preach the gospel. No? Go ye and make disciples all nations. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya marami po mga Kristiyano na hindi natin sinusunod ang Great Commission. Parang nawala na ang ningas sa atin na tayo po ay dapat magbahagi ng salita ng Diyos. At yung ibang Kristiyano naman ay trabaho ng pastor yan. So hindi natin trabaho yan. Pero hindi po, no? Kung talagang susunod tayo sa ating Panginoon, yan po talaga ang pinag-uutos ng Diyos. Sinabi po sa Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me, to all the world. No? Kaya ang ating pong buhay ay dapat magiging saksi. No? Tayo po yung talagang nagpapatotoo na patungkol po sa kaligtasan na matatagpuan lang sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ang sinasabi sa Matthew 4:19, and He saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. So, follow me. So, dapat po lumalakad tayo sa ating Panginoon, at ang Panginoong mismo ang gagawa, o siya mismo ang gagawin tayong fishers of men. Okay? Mangangalap po tayo ng mga tao at dadalhin po natin sa paanan ng ating Panginoon. So, yun po ang ating second point, have discipline to walk with Jesus. No? So, pag sinabi mong disiplina talaga, dapat lang, no, na tayo sumunod. At pag sinabi mong disiplina, hindi lang isang araw o isang linggo na tayo sumusunod sa Panginoon, hanggang kamatayan na po ito, mga kapatid. At napakasarap po na tayong mga mananampalataya ay laging sumusunod sa biyaya ng Panginoon. Hindi po sa ating kalakasan, kundi sa lakas ng ating Panginoon ay tayo susunod sa Kanya. Amen po. At alam niyo naman, pag tayo sumusunod lagi sa Panginoon, ay hindi po natin mabilang ang mga pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos.
katulad rin po yan sa isang magulang pag yung mga anak ay sumusunod. So, masaya ang magulang at marami siyang iniisip kung paano niya bibigyan ng maraming pagpapala ang kanyang anak. Siguro itataas yung allowance, no? May mga regalo at ang mga magulang po ay tuwang-tuwa, no? So ganoon rin po ang Diyos pag tayo ay sumusunod, ay tuwang-tuwa po ang Diyos sa atin at lalo pa tayong pagpapalain, lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID ay dapat maging malakas po tayo sa Diyos. Amen? Na tayo ay hindi dadapuan ng virus na yan, at kung meron man tayong madapuan man tayo o magkaroon man tayo ng karamdaman ay maliwanag na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So ngayon po, ang pangatlo nating pag-aaralan ay practicing love. Okay? So unang resulta ng obedience ay meron po tayong confidence of knowing Him. Pangalawa po ay have discipline to walk with Jesus. At yung pangatlo po ay practicing love. Ang sarap po na hindi lang sa ating mga bunganga na pinapractice natin yung pagmamahal. Katulad ng pagsabi mo, I love you so much. Masarap pong pakinggan yan, pero mas maganda po kung pinapractice natin. Okay? So, sabi nga nila, action speaks louder than words. O, yung naalala ko lang yung salitang passion, ang ibig po sabihin niya ay love in action. So, meron po tayong love in action, practicing love. At yung pagpapractice po natin ng love ay hindi po natin ipapattern sa mundo. Ang pattern po kasi ng mundo sa pagmamahal ay minamahal lang nila yung kaibig-ibig. Yung mga taong nakangiti, yung magandang ugali, yung mga taong mapagbigay. Nako, pag binigyan ka ng tao, kaibigan mo ng $100, nako, tuwan-tuwa ka niyan. Ang sarap, parang madaling ibigin yung mga ganong tao, no? Bibigyan ka ng mga pasalubong, mabait sa'yo, lagi kang kinukumusta, ay madali pong mahalin ng mga yan. Yan po ay maganda, no? Na mamahalin mo rin yung nagbibigay sa iyo at mapagmahal sa iyo. Pero ang level po ng pagmamahal na sinasabi po sa Biblia ay pwede po nating mahalin ang ating mga kaaway. Amen? Pwede po nating i-practice. Kaya minsan dito po nagkakatalo na kahit tayong mga Kristiyano, konting problema lang at nagkaroon ng alitan ay nawawala na yung pagmamahalan, mga kapatid. Hindi po dapat ganoon. Pwede rin nating hindi lang nating mahalin ang ating mga kaaway, kundi love the unlovable, no? Lalo na yung mga mahihirap. So, lalo na pag alam mo pag yung tao wala kang makukuha sa kanya, parang yung nature ba ng tao hirap mahalin yung gano'n. Pero alam nyo, sa Kristiyano ay mamahalin natin yung mga tao na naghihirap po, mga kapatid. Kaya minsan po sa aming church na sinasabi ko sa kanila, lalo na pag December, ay kumuha kayo ng less fortunate na tao at pasayahin nyo yung araw na yan. So, ang sarap po na nagpapasaya po tayo ng mga tao na walang-wala rin sila sa buhay, pero ikaw ang nagpakita ng pagmamahal. So, yun po, i-practice natin, no? Sabi nga po dito sa verse 7, Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which things is true in him and in you, because the darkness is past, and true light now shineth. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes.
So, yun po, ano yung na maliwanag po dito na pag hindi po natin pinapractice ang pag-ibig o pagmamahal ay marahil hindi nasa ano pa tayo kadiliman o hindi pa natin talaga tinanggap ang ating Panginoon. Babasahin ko rin po sa inyo ang sinasabi sa John 13:34 to 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Ang sarap pakinggan yung salita ng Panginoon, sabi niya, as I have loved you. Meron pong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Ang sarap na yung feeling na yung Diyos mismo na siyang may nagmamayari ng lahat ng mga bagay, siya yung naglikha sa atin, ang nagmahal sa atin. Kaya ito po yung ginamit sa John 13:34 to 35. As I have loved you, you love also one another. Kaya dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, ay pwede rin po nating mahalin kahit sinong tao. At sinabi po sa verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if you have love one to another. Yung tao yan, Kristiyano yan, no? Makikilala po tayo. Bakit po? Dahil nagmamahalan tayo. So, napakagandang testimony na ang mga nasa labas o yung mga taong hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, makikita ko yung buhay natin na punong-puno ng pagmamahal. No? Hindi po punong-puno ng pait at puot. Hindi po yun. Kundi ang ating po mga buhay ay punong-puno ng pagmamahal. Ayan po ba? At yung love na sinasabi po dito sa Biblia na ibibigay po natin ay siyempre yung the highest kind of love. No? Yung hindi po yung love na ka-level po ng mundo, kundi yung galing po sa Diyos. At hindi lang po yan, burden-bearing love, no? Yung binubuhat mo yung kabigatan ng inyong kapatid, no? So, yung kapatid na may karamdaman o bigat na siya sa buhay, ay tutulungan mo siya, no? Upang gumaan ang kanyang buhay at gumaan ang kanyang dinadala. Sinabi po sa Galatians 6:2, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Yan pala yung batas ni Kristo, no? Yung bubuhatin natin yung kabigatan ng mga tao. At ganoon rin po ang sinasabi sa John 15:10 to 12, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sinasabi po dito ng ating Panginoon para masundan po ninyo yung pagsunod, no? Kasi yan po ang topic natin, yung pagsunod ay sabi dito sa verse 10, if you keep my commandments, so ikaw ay sumusunod, ye shall abide in my love. Ikaw ay nananatili sa aking pagmamahal. No? Sa verse 11 po, John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and your joy might be full. See? So, pag tayo po ay sumusunod, yung buong-buo po ang ating joy. Amen po? At sinabi naman sa verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Inulit-ulit ng Panginoon, no? I love you. No? Kaya dapat magmahalan po tayo. Amen. So, ang pangatlo ay hindi lang agape kind of love ang ibibigay natin, hindi lang burden-bearing love, kundi consistent love. Amen po, consistent love. Hindi yung mahal mo ngayon at after 1 year, siya na ay magiging best enemy mo. Ay hindi po dapat mangyayari yan, mga kapatid, no? Kundi sa tulong po at biyaya ng Panginoon, kung mahal mo ang isang kapatid ngayon, ay mamahalin mo yan hanggang sa katapusan. Amen po. Iyon po ang tinatawag na consistent love. So, yun po ang ating napag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, kay Kristo, no? So, napakaganda po talaga na sumunod po sa ating Panginoon. So, balikan lang po natin yung confidence through obedience, no? Number 1 po ay we have confidence of knowing Him.
kumpiyansa po tayo, nakilala po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, meron po tayong disiplina sa paglakad, no? Discipline to walk with Jesus. At yung pangatlo po, we practice love. So, ipanalangin natin sa ating Panginoon na sa araw-araw na ibibigay niya sa ating buhay, ay pipiliin po nating sumunod sa Kanya. Pipiliin nating sundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayong magsawang manood at makinig ng salita ng Panginoon. At pwede nyo rin pong i-share ito sa inyong pamilya. At siguro kada umaga ay you gather your family and have devotion with me. O kung medyo alanganin po kayo ng ganitong oras, ay pwede nyo pong balikan itong ating devotion. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon dahil napag-aralan po namin na there is confidence in obedience. Salamat Ama dahil ang buhay po ay napakahiwaga, napakalalim ang kahulugan, lalong-lalo na po ang aming human thinking, Panginoon, ay napakalayo sa inyong pag-iisip, Panginoon. At tulungan niyo po kami na sa aming pang-araw-araw na buhay ay maranasan po namin ang mga bagay na mas malalim pa, Panginoon, dahil kami po ay sumusunod sa inyo. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Nagtitiwala po kami na ang inyong salita ay makapangyarihan na siyang kikilos sa aming mga buhay. Binibigay po namin ang papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon hanggang sa muli, mga kapatid. God bless you.